Good afternoon, my dear brothers and sisters. Our first reading comes from the second letter of St. Paul to Timothy. St. Paul called Timothy, my dear child. Now, let me be clear about it. Timothy was not a biological child of Paul. Paul did not have children. But Paul was the spiritual father of Timothy. He treated Timothy like his own son. In fact, it was Paul who ordained him by the laying on of hands. So there is a special relationship, a special connection between Paul and Timothy. And because of that, Paul wrote two letters actually to Timothy, because he wanted to guide Timothy. And in this first reading, the beginning of the second letter of Paul to Timothy, there are several advice given by Paul to Timothy. Number one is that he reminded Timothy to stir into flame the gift of God that you have through the imposition of my hands. Ang parang sinasabi ni San Pablo kay Timoteo, alagaan mo ang biyayang tinanggap mo mula sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatong ko ng aking mga kamay. Sinasabi ni San Pablo kay Timoteo, alagaan mo ang iyong misyon. Stir into flame, remind into flame the gift of God that you have. Alagaan mo ang regalo ng Diyos sa iyo. My dear brothers and sisters, it is a very good reminder to us that gifts, whatever we have, talents, blessings, those gifts are not given to us only to be shared, but also to be nourished. Ano man ang biyayang ibinigay sa inyo ng Panginoon, talino halimbawa, alagaan nyo yan. Pagyamanin ninyo yung mga talento na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, alagaan natin yan. Yung kalikasan na binigay sa atin ng Panginoon o ipinahiram sa atin ng Panginoon, alagaan natin yan. Parang ibang klase ang init ngayon, ano? Umuulan, pero ang init. At ang solusyon natin, putulin ang mga puno. Di ba? Nakakainis. Naiinitan tayo, pagkatapos puputulin natin yung nagbibigay sa atin ng lilim. Of course, pinahinto. Hanggang kailan? Hanggang pagtahimik na ang mga protesta? May pamamaraan naman upang yung mga punong nakatanim ay mailipat sa ibang lugar. O nagawa nila. Pwede naman palang gawin na ilipat ang isang puno, bolahin, at itanim sa ibang lugar. Hindi maiiwasan ang mga development, ang progress, but not at the expense of other things that are also necessary. Kaya tamang-tama yung payo ni San Pablo kay Timoteo, alagaan mo ang mga gifts na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Tayo din, alagaan natin ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi naniniwala ako, pagkatapos ng buhay natin dito, pagharap natin sa Diyos, itatanong niya sa atin, ang dami kong ipinagkatiwala sa iyo, ano ang ginawa mo sa mga iyon? We will be held accountable. The second advice of Paul to Timothy is, do not be afraid.
God did not give us a spirit of cowardice, but rather of power, of love, and self-control. Bawal sa Kristiyano ang duwag. Yun ang gustong sabihin ni San Pablo. You know, because of fear, fear is one of the many obstacles to Christian discipleship. Because of fear, there are things that we can do but would not do. We have the fear of rejection. Nako, baka mamaya hindi nila magustuhan eh. No, wag na lang. Nako, baka sumama ang loob nila sa akin eh. Wag na lang. Fear of failure. Baka hindi magtagumpay eh. Wag na lang. Baka hindi pansinin eh. O hindi pahalagahan eh. Wag na lang. There are so many fears that prevent us from doing what is supposed to be done, from doing the right thing. Ilan sa mga mabubuting bagay ang hindi ninyo ginawa kasi takot kayo kung ano sasabihin ng tao. Ang sabi ni San Pablo kay Timoteo, huwag ka matakot. Walang duwag sa isang alagad ni Jesus. Tamang-tama, kasi sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni St. Charles Lwanga at mga companion martyrs. They are martyrs of Uganda. They died in the 19th century. The king wanted them to renounce their faith. Otherwise, they will be tortured and killed. Some of these martyrs were even related to the king. Pero sabi nila St. Charles, it's okay. We believe that we are doing the right thing. We are afraid, but still, we want to do the right thing. So, bawal sa Kristiyano ang duwag. At dahil dito, yan ang biyayang hilingin natin sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng tapang na gawin ang tama. Amen.